Okay, purin po ang Panginoon sa oras na ito. At tayo po ay makapakinig ng mensahe ng salita ng ating Panginoon na babasahin po dito at matatagpuan po natin dito sa Pilipos chapter 1 verse 15. Ang sabi po dito sa Pilipos chapter 1 verse 15, sabi po dito, totoo ngang ipinangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo. Ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako. Samantalang nabibilanggo, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari, ang mahalagay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan. Tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw muli akong makalaya sa tulong ng Espiritu ni Kristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na mapagmahal, sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon Lugad, patuloy po kami na lumalapit, nagpapakababa sa imbalang paanan. Panginoon, patawad sa mga pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Linisin mo, Panginoon, ang puso ko, ang puso ng bawat isa na makapakinig, upang ngayong masalita na bawat makapakinig dito ay dumaloy sa puso, magrima sa buhay, at patuloy po ito na may pamuhay ang salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy nga nagpapaalala sa buhay ng bawat anak mo na magpatuloy sa paglilingkod sa inyong pangalan. Salamat po, Ama, sa oras ito. Samahan mo kami ang iyong kalooban isang patuloy po na mahayag sa ay pong mga buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Dito po sa Pilipos, ito po ay sulat po ito ni Apostol Pablo. Ang ati po dito makikita po dito sa ati po sa binasa ko po, isang talata ang aki po ditong nakita. Nabagamat ang sabi po dito sa talata, sa salita ng ating Panginoon, na totoo po na marami ngayon nangangaral tungkol po sa salita ng ating pong Panginoon. Ipinangangaral po ito upang ang mga tao po ay magising sa katotohanan, malaman ang buhay, kung ano po ba talaga ang buhay sa mundo at ang buhay na darating. Marami nangangaral ngayon, sabi nga dito ni Apostol Pablo, na pinangaral ang ating pong Panginoon, na sabi po dito, mayroon babasahin ko ulit, sabi po dito, totoo ngang ipinangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo. Okay, sabi po dito, ang iba nangangaral dahil sa inggit at pakikipagtalo, sabi po dito. Ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin. Okay, ngayon, marami talaga ang nangangaral ngayon na meron pong magandang hangarin para ay yung mga tao ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi pa dito, ipinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig. Ito po ang
halaga sa buhay po ng tao. Kaya yung pag-ibig at habag ng ating Panginoon, kaya ang Panginoon Kristo ay sinugo niya sa mundo para ang salita ay patuloy po na maipangaral, mapakinggan at dito mabuksan ang puso ng bawat isa na ang salita ng Panginoon ay magrima ito sa buhay po ng tao. Kapag ang salita ng Panginoon nagrima ito sa puso at sa buhay po ng tao, mabubuksan ang kaisipan ng tao at doon po malalaman na makikilala nila ang ating pong Panginoon Kristo na tagapagligtas. Sabi po dito, dahil po dito po sa pag-ibig, kaya marami ngayon ang nangaral ng salita natin ng Panginoon dahil po doon sa pag-ibig ng Diyos, para yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao ay makamtan ito. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, ang Diyos ay ang kanyang layunin ay hindi mapahamak pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya sabi dito, ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin. Ito ang nakakalungkot. May mga nangangaral talaga ngayon na ginagamit ang salita ng ating Panginoon dahil may hangarin sila sa kanilang mga buhay. Sabi pa dito, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi, ang hangarin ng nangangaral. Yun ang sabi po dito ng Apostol Pablo, na nagagalak pa rin siya sa mga nangangaral na ang sinasabi po dito na bagamat hindi tapat yung iba nangangaral, ay ang mahalaga ay naipangangaral ang salita ng Panginoon sa mga tao. Ang sabi pa dito, ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa bilang araw muli akong makalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesus Kristo at ng iyong mga panalangin. Okay, dito po sa talata, dahil po sa pangangaral, pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng ating mong Panginoon, ay nagkaroon po ng hindi maganda ang buhay ni Apostol Pablo dahil po sa pangangaral at pagtatanggol sa mabuting balita ng kaligtasan, salita ng ating Panginoon, dahil nabilanggo siya dahil po dito sa kanya pong pangangaral. Nabilanggo po siya. Bagamat siya po ay nakabilanggo, ay patuloy pa rin na kanya po itong ipinapaabot ang salita ng ating pong Panginoon sa mga tao na kanya pong mga naturuan, yung kanyang mga napahayagan ng salita ng ating Panginoon, ay kanya po pa ito binibigyan pa ng kalakasan sa magitan po ng mga sulat na kanya pong ipinapadala sa mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya bagamat siya po ay nakabilanggo, ay patuloy po na hindi nakabilanggo ang salita ng Panginoon. Bagamat nakabilanggo ang kanyang pisikal na katawan, pero ang salita ng Panginoon ay patuloy po na ipinangangaral niya sa magitan po ng pagpapadala ng mga sulat. Sa buhay po natin, nandito po tayo. Minsan, ang nakakalungkot po ay bagamat hindi tayo nakabilanggo, pero minsan may mga pagkakataon po na tayo ay bilanggo ng mga problema at pagsubok. May mga pagkakataon po na hindi po natin na susunod ang ating pong tungkulin. Ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, na bawat isa sa atin, mayroon po tayong mga tungkulin na dapat po natin gawin, gampanan sa harapan ng ating Panginoon dito po sa mundong ito, lalo na sa Jesus Our Salvation Christian Ministry na itinatag ng ating pong Panginoon, na ito po ay ang ating pong tagapanguna dito sa mundong ito, na bilang Senior Pastor Rodi Opahardo, ay siya po ang pinagkatiwalaan ng ministeryong ito para patuloy po na
na ipangaral, ipahayag sa mga tao, at iyong mga tao ay mailapit at magbalik loob sa ating pong Panginoon. Kaya sabi po dito, ito po ang pinakananais ni Apostol Pablo. Ang sabi po dito, 20, sabi po dito, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Ito po yung napaka halaga po dito na ginampanan ni Apostol Pablo. Yung tungkulin na dapat pahalagahan at gampanan sa buhay po ng mga mananampalataya. Marami po tayong tungkulin sa ating pong buhay na dapat po natin gawin na may mga pagkataon na hindi po natin ito na gagawa at nasusunod sa ating pong buhay dahil po sa mga nagaganap sa mundong ito. Pero si Apostol Pablo, tunay nga, nung siya ay mula nang tawagin siya ng Panginoon, ay ito po ang napakarami siya. Marami siya po siyang napuntahan upang patuloy po na maipangaral ang salita natin Panginoon. Dahil ito ang plano ng Panginoon sa ating pong mga buhay kung bakit tayo nandito. Kanya po tayong tinawag, pinili sa mundong ito upang patuloy po na maipangaral ang salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, ang aking pinakanais at tinaasan ay huwag akong magkulang sa aking pong tungkulin. Ano po ang mga tungkulin na dapat po nating ganapin at gawin sa ating pong mga buhay? Marami po tayo. Unang-una, yung ating pong pananalangin, ang ating pong pag-aaral o pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, yung ating pong pananalangin sa ating pong mga kapatiran, sa ating pong mga malasabuhay, sa at kabuuhan ng iglesia ng ating Panginoon. Marami tayong tungkulin na dapat po nating gampanan sa ating pong mga buhay. Ito po ang layunin ng ating Panginoon, kung bakit ipinangaral ang salita ng ating Panginoon sa mundong ito, para marami po ang tawagin ng ating Panginoon, marami ang makapakinig at magbalik loob sa ating Panginoon, dahil ang gusto ng Panginoon, ang plano ng Panginoon ay maligtas ang tao na tatanggap ng salita ng ating Panginoon. Maligtas yung taong may pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, ito na ang panahon ng kaligtasan. Ito na ang panahon na ang salita ng Panginoon ay mapakinggan na at magbalik loob ang mga tao at tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Purihin po ang Panginoon sa mga oras na ito. Kaya sa buhay po natin, kung ano man ang mga tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoon, ibinigay sa atin ng salita ng Panginoon, ay kailangan ganapin natin, gawin natin sa bawat isa ang tungkulin sa Jesus Our Salvation Coach Ministry. Marami po tayong dapat gawin na hindi pa natin nagagawa. Unang-una, yung maipangaral at maipahayag ang salita ng ating Panginoon. Salamat po sa mga oras nito sa bawat isa na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, dakilain ang kanyang pangalan. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at magpapasalamat. Buong puso po ako na lumalapit, buong puso po kami dumudulog sa inyong banal na trono po, Panginoon Lord. Salamat sa mga salita mo na patuloy po nga nagtuturo, nagpapaalala sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng iyong mga lingkod. Panginoon, na ang tungkulin ng bawat isa ay kailangan ito na magampanan at maganap sa buhay ng bawat isa sa mundong ito. Dahil iyon ang layunin ng ating pong Diyos Ama na sa langit, kung bakit ang Panginoon Jesus ay sinugo sa mundong ito para maganap ang kalooban ng ating Panginoon Diyos Ama na sa langit. Panginoon, salamat dahil ang mga salita mo ay patuloy po na nagpapaalala upang kami ay patuloy po na makasunod sa iyong kalooban. Panginoon, patuloy po na pagpalain mo ang iyong mga anak, ang kabuuhan ng Jesus Our Salvation Ministry, ang kabuuhan ng Iglesia, Panginoon. Pagpalaan po, Panginoon God.
At patuloy po, ang dalangin ko po ay pagkalooban mo na patuloy kalakas, kalusugan na pagkatawang ng bawat isa upang patuloy po na ang iyong mga salita ay mahayag. Dalangin ko rin po noon ang ay pong Pastor Rodi Fajardo, na tunay nga na ang iyong salita ay patuloy po na ipinangangaral kahit ito po ay may pandemic pa. Patuloy po na ipinangangaral, napapakinggan. Panginoon Lord, salamat. Salamat. Patuloy po na pagpalain mo ang buhay ng ay pong Pastor Rodi Fajardo, na patuloy po na tunay nga na ang pagkatawag at ang pagkapili, ito ang mahala. Ito po ang layunin ng Panginoon, na makita ang kanyang mga lingkod na nangangaral, nagpapahayag ng salita. Panginoon, dalayan din po namin, Lord, ang pong mga mga pamilya. Patuloy po, Lord, na pagpalain po po yung Lord. Dalayan din po namin po yung Lord, ang mga kababayan na nasalanta ng kalamidad, Panginoon Lord. Lord, patuloy mo silang patatagin, palakasin ang kailang mga buhay. Layo mo sila sa anong mga karamdaman, Panginoon Lord. At higit sa lahat po, Panginoon Lord, Lord, magpadala po kayo ng mga lingkod mo na mapakinggan nila ang iyong salita. At sila po, Panginoon Lord, ay makapakinig at magrima ang iyong salita sa kailang mga buhay, mabuksan ang kailang mga kaisipan. Lord, na makilala kanila, Panginoon Lord. Lord, salamat dahil patuloy po na pinapaalala mo sa amin ang iyong salita na kami ay magpatuloy po kami sa ayong mga tungkulin na apong magampanan sa ayong buhay sa mundong ito para sa inyong kalawalhatian. Ama, salamat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord, sa lahat. Purihin dakilang pangalan, Ama, sa mga Kristo, sa pangalan ng imbugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.